Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Angelo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ifugao. Si Angelo ay lumaki na sunod sa luho. Nakukuha ang lahat ng nais sa buhay. At ni minsan ay hindi ito nakaranas ng kahirapan kaya lumaki na may hindi magandang ugali. Palagi itong gumigimik kasama ang mga kabarkada. Kaya para maturuan ng leksyon, pinapunta ito ng ama sa probinsya. Sa tahanan ni Lolo Charles sa Ifugao, kung saan taliwas sa pamumuhay na kinagisnan ni Angelo. Ba't mo naman ginagawa to sa akin, Dad? Ayokong tumira sa kubo at walang kuryente sa lugar na yun. Magkakasakit ako dun eh. Wika ni Angelo. Tutol ito sa kagustuhan ng ama. Buo na ang desisyon ko, kaya wala ka nang magagawa pa. Pinaimpake ko na din kay Yaya ang mga gamit mo, kaya sumakay ka na ng sasakyan. Sana sa pagpunta mo roon, matuto kang magpalaga sa mga bagay na nakukuha mo ng libre. Tugon ni Tatay Roberto. Wala nang nagawa pa si Angelo dahil hindi na niya mababago pa ang isipan ng ama. Sumakay ang binata ng sasakyan na masama ang loob sa ama. Tahimik lamang ito buong biyahe at walang kibo. Hanggang sa nakatulog ito at nagising na lamang nang sabihin ng driver na nakarating na sila sa bahay ng lolo. Nagulat si Angelo nang makita na bulubunduki ng lugar. Kagad naman itong sinalubong ni Lolo Charles. Ang aking apo, kamusta ka na? Sobrang tuwa ko nang sabihin ng tatay mo na uuwi ka dito. Grabe apo, ang liit mo pa noon ngayon, mas malaki ka na sa akin. Wika ni Lolo Charles. Bahagyang lumayo si Angelo sa matanda dahil nabigla ito sa paglapit ng lolo. Lolo, bakit naman po nakabahaga? Ganyan po ba talaga ang suotan dito sa Ifugao? Hindi po ako sanay na ganyan eh. Ang mga kasuotan kasi sa Manila, moderno tsaka nakadamit ng maayos. Hindi nakikita ang maselang parte ng katawan. Wika ni Angelo. Nagulat ang matanda sa sinabi ng apo. Napakamot na lamang ito sa ulo. Nako, pasensya ka na apo. Nga pala, hindi ka sanay sa mga ganitong kasuotan. Kasi dito sa probinsya, ganito talaga ang suot ng halos lahat ng mga tao. Isa pa bahagi na ito ng ating kultura. Kaya hindi ka dapat magtaka po. Wika ni Lolo Charles. Hindi naman napigilan ng binata na matawa sa sinabi ng lolo. Ay naku lolo, kung pupunta ka sa Manila na ganyan ang suot, panigurado, pagtatawanan ka ng mga taong sinasabi mong kultura dyan. Naku, pag pumunta ka sa Kabiasnan, walang kultura doon. Baka nga insultuhin ka pa ng mga tao eh. Masyado na talagang moderno ang panahon namin ngayon. Napag-iiwanan na po kayo. Tugon ni Angelo. Napahawak pa ito sa tiyan habang tumatawa. Hindi naman makapaniwala si Lolo Charles sa mga sinabi ng apo. Tama nga si Robert.
Iba na talagang pag-uugali mo, Angelo. Bueno, dito sa probinsya, matututunan mo ang mga bagay na hindi mo nararanasan sa Maynila. Paniguradong pag-uwi mo sa inyo, matutuwa ang tatay mo dahil sisiguraduhin ko na ang katigasan ng ulo mo, pati na din yung sungay mo, matatanggal yan dito. Iba talaga kapag ang ama ang nagpalaki. Sayang lang at namatay ang anak ko ng maaga. Yan tuloy, lumaki ka na malaki ang ulo. Hindi ka siguro nalalapatan ng pamalo ng tatay mo nung maliit ka pa. Kaya lumaki kang nanunuwag. Hindi mo dapat pinagtatawanan ng ating kultura. Lalo na't bahagi na ito ng buhay mo. Wika ni Lolo Charles. Natigilan naman ang binata. Nabigla si Angelo sa mga sinabi ni Lolo Charles. Hindi niya akalain na maiinis ito sa mga sinabi niya. Tahimik lamang na nakasunod ang binata sa lolo at ni isang salita ay wala itong sinasabi. Pagkarating sa mismong tahanan ng matanda, napailing na lamang si Angelo. Ito po ba ang bahay mo, Lolo Charles? Grabe naman. Papasukin tayo na magmanakaw dito eh. Isa pa, baka lumipad ang kubo na ito kapag bumagyo. Pagrereklamo ni Angelo. Ngunit pinitik lamang ni Lolo Charles ang noo ng binata. Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan puro kalokohan ng mga sinasabi mo. Matagal na panahon na akong nakatira sa kubong ito. Mas matibay pa ito sa mga tuhod mo, bata. Tugon ni Lolo Charles. Bigla na lamang nitong hinampas ang tuhod ng apo. Nagulat si Angelo sa ginawa ni Lolo Charles. Masama itong tumitig sa matanda. Aray ko, Lolo naman, bakit mo naman ako hinampas sa tuhod ng sakit kaya? Wika ni Angelo. Gumisi naman ang matanda nang dumaing ang apo. Hindi lamang yan ang mararanasan mo dito, Angelo. Dahil kapag sinaway mo ako at pinairal mo ang katigasan ng ulo mo, gagawin ko ang mga alam ko na paraan para tumino ka. Tugon ni Lolo Charles. Napakamot na lamang sa ulo si Angelo. Hindi niya sukat akalain na tama ang sinasabi ng ama tungkol sa lolo. Istrikto ito, masungit at disiplinado. Matapos ang pangyayaring yon, hinatid na ni Lolo Charles si Angelo sa magiging silid nito. Sa puntong yon, muli na namang umangal ang binata. Lolo naman, bakit banig lang ang sapin ko? Wala bang malambot na unat at mahihigaan dyan? Panigurado, sasakit ang likod ko. Hindi naman ako sanay na matulog sa lapag lalo na't kawayan pa ang higaan. Masakit kaya yun sa likod? Dapat pala nagdala ako ng higaan at kumot para naman komportable ako sa pagtulog. Wika ni Angelo. Ngunit pinilosopo lamang ito ni Lolo Charles. De sana, dagdala ka. Alam mo namang probinsya ang pupuntahan mo, bakit hindi ka naghanda? Ayan ang mahirap sa'yo. Nakaasa ka lagi sa tatay mo at sa mga katulong na nasa paligid mo. Dito sa probinsya, matututo ka na maghanap buhay dahil wala kang katulong dito. Kapag hindi ka gumalaw, siguradong magugutom ka. Tugon ni Lolo Charles.
Saglit na natahimik si Angelo sa mga sinabi ng lolo. Pakiramdam niya, hindi siya magtatagal sa lugar na yon. Lalo pat malayong malayo ang lugar na yon sa kinagisnan niyang buhay. Matapos ang pag-uusap na yon, natahimik na lamang si Angelo. Hindi na ito tumugon pa sa mga sinabi ng lolo. Pakiramdam niya ay hindi din naman siya mananalo sa matanda. Naupo si Angelo sa silya na gawa sa kawayan. Malalim ang iniisip. Pakiramdam ng binata yun na ang karma sa lahat ng pinagagagawa niya sa tatay. Pagsapit ng gabi, tinawag na ni Lolo Charles ang apo upang maghapunan. Tila sasabog ang utak ni Angelo dahil sa mga kakaibang nangyari sa kanya ng araw na yon. Hindi niya sukat akalain na mga gulay ang ihahanda sa hapunan at bukod pa doon, hindi pamilyar si Angelo sa mga pagkain na nakahain sa hapag. Kunot noong tumitig si Angelo sa lolo. Tila nagtatanong kung ano ang mga putahing nakahain. Lo, ano po ba ang mga ito? Baka naman po malason ako kapag kinain ko ang mga yan. O kaya naman sumakit yung tiyan ko. Gayong pa lamang nakita ang mga pagkain na yan eh. At ni minsan sa buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganyan. Wika ni Angelo. Ang tawag sa mga yan ay gulay. Bagong pitas at sariwa. Itong isa naman, nilagang bunga ng malunggay. Samantalang itong isa, kulitis. Masustansya ang mga yan. Sigurado kung magugustuhan mo kapag natikman mo. Sa totoo lang mga paborito mo ang pagkain na yan noong maliit ka pa lamang. Ewan ko ba kung bakit umuwi pa kayo ng Maynila ng tatay mo. Nagbago tuloy ang pag-uugali mo. O siya, kumain ka na dyan kung ayaw mo ay di magutom ka. Tugon ni Lolo Charles. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Dahil wala namang ibang pagkain, napilitan si Angelong kainin ang mga putahing nasa harapan. Noong una ay nandidiri pa ito dahil madulas ang kulitis, pero kalaunan napangiti ang binata. Masarap naman po pala to lolo eh. Medyo nakakailang lang dahil madulas. Pero kapag sinawsaw na dito sa bagong, napakasarap naman pala. Lalo na itong bunga ng malunggay. Kakaiba ang lasa at matamis-namis. Wika ni Angelo. Madami itong nakain ng gabing yon. Natuwa naman si Lolo Charles nang makita ang apo na maganang kumain. Matapos yon, aalis na sana si Angelo pero tinawag ito ni Lolo Charles. Aba, saan ka naman pupunta, Aber? Wala ka ditong katulong, apo. Tayong dalawa lamang dito sa bahay. Kaya damputin mo ang mga pinagkainan mo at ilagay sa lababo. Wika ni Lolo Charles. Napakamot naman sa ulo ang binata. Hindi na nagreklamo si Angelo at dinampot na lamang ang mga pinggan na pinagkainan. Inilagay niya ito sa lababo na gawa sa kawayan. At ilang sandali pa, iniabot ni Lolo Charles ang isang damit. Ano naman pong gagawin ko dyan, Lo? Huwag mo po sa akin sabihin na ako pang paghuhugasin mo ng pinagkainan natin. Tanong ni Angelo. Tumango naman si Lolo Charles. Hindi na nagreklamo pa si Angelo at hinugasan na lamang ang mga pinggan. Nanunood lamang si Lolo Charles sa ginagawa ng apo.
at napapailing na lamang. Ano pa naman yung paghuhugas na yan? Mali naman eh. Alam mo bang sa ginagawa mo, madudulas pa mga pinggan namin sa kamay mo. Tignan mo nga muna ako kung paano ako maghugas. Wika ni Lolo Charles. Kaagad na kinuha ang damit sa apo. Tahimik namang pinanood ni Angelo ang ginagawa ng lolo at napangiti ito sa bilis ni Lolo Charles. Matapos maghugas, natulog na ang maglolo. Tabi sila sa higaang banig. Kinabukasan, lumabas si Angelo at pinakilala ito ni Lolo Charles sa mga kapitbahay maging sa mga kakilala. Natuwa naman si Angelo dahil pala kaibigan pala ang mga tao at mabait. Isa sa mga nakilala ni Angelo ay ang kaibigan ni Lolo Charles. Labis na natuwa ang binata dito dahil napakakwela. Nabanggit pa ng kaibigan ng matanda na may handaan sa kabilang baryo. Kaagad nitong niyaya ang maglolo. Sumang-ayon naman si Lolo Charles upang makapasyal ang apo. Maagang natulog ang maglolo. At bago pa sumikat ang araw, gising na ang mga ito at naghahanda na sila sa pag-alis papunta sa kabilang baryo. Naglakad lamang ang mga ito at habang nasa daanan, bigla na lamang naihi si Angelo kaya nagpaalam ito kay Lolo Charles. Iihi muna sa tabing puno ngunit hindi pala ito narinig ni Lolo Charles. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang matanda. Pagtingin ni Angelo sa harapan, wala na ang lolo. Sumisigaw ito pero tila ba hindi siya naririnig ni Lolo Charles. Kaya bumase na lamang sa mga putol na sanga ang binata at napangiti. Dahil nakarating siya sa handaan. Nagulat pa ang mga tao sa baryo na yon nang makita si Angelo. Pero isang lalaki ang lumapit sa binata at inakbayan ito. Ngumiti ito kay Angelo at nagpakilala. Ako nga pala si Alex. Bago ka lang dito, no? Ngayon lang kita nakita dito eh. Paano ba yan? Lika na at kakain na tayo. Wala ka bang kasama? Sayang naman at napakarami naming handa dito sa baryo. Wika ni Alex. Napatingin naman si Angelo sa paligid. Matapos na makilala si Alex, kaagad na nagtanong si Angelo. May nakita po ba kayong matanda dito? Nakabag siya at may tungkod. Marami din siyang mga suot ng mga iba't ibang uri ng kwintas. Kasama ko po siyang pumunta dito eh. Pero nagkahiwalay kami nung nandun kami sa bundok. Bago lang ako dito at galing akong Maynila. Kaya hindi pa ako gaanong pamilyar sa lugar eh. Wika ni Angelo. Napatitig sa kanya si Alex. Tila meron itong binabalak. Pero hindi yun napansin ng binata dahil abala ito sa paghahanap sa lolo. Naku, hindi ko napansin ang lolo mo pero malamang nariyan lang yan sa paligid. Huwag mo na lang intindihin at makisama ka na lang sa akin. Marami akong alam na mga pagkain na maaari nating kainin. Libre lang at walang bayad. Tsaka buting ka man ang gabi dito. Pwedeng dito ka muna sa bahay ko, tutulungan kitang mahanap ang lolo mo. Wika ni Alex. Napatango na lamang si Angelo lalo pat kumakalam na rin ang tiyan. Nagsimula ng kumain si Angelo kasama si Alex. Dahil napasarap ang kwentuhan at napakain ng marami. Nakalimutan na ni Angelo na hanapin ang lolo.
Sa kabilang banda, doon lamang napansin ni Lolo Charles na nawala ang apo sa likuran. Kaya naisipan itong bumalik at napansin ang mga putol na sanga kaya sinundan niya ito. Samantalang si Angelo naman, matapos kumain at makipagkwentuhan, nakatulog ito sa bahay ni Alex. Hindi niya alam na habang natutulog siya, may masamang binabalak na ang mga kasama. Ilang sandali pa, napamulat si Angelo at hindi sinasadyang narinig ang usapan nila Alex at mga kasama nito. Nanlaki ang mga mata ni Angelo nang marinig ang sinabi ni Alex. Nakakainin at kakatayin siya ng mga ito. Kaya kagad napahilamos si Angelo. Tumayo ito ng dahan-dahan. Lumabas ng tahanan at naglakad palayo. Pero bigla na lamang itong nakita ng isa sa mga aswang. Itinuro ito kay Alex. Kaya mabilis na kumilos ang mga aswang at hinabol si Angelo. Takot na takot ang binata habang tumatakbo. Pero nadapa ito at nakaapak ng isang patibong. Kaagad na napalambitin sa itaas si Alex. Tuwang-tuwa ang mga aswang na para bang gutom na gutom samantalang kakakain lamang ng mga ito. Pakiusap, huwag niyo akong kakainin o sasaktan. Hindi naman ako masamang tao eh. Pakiusap naman oh. Hayaan niyo akong makalis dito. Hindi ko kayo ituturo kahit na kanino. Pakiusap naman. Tulungan niyo ako na makababa dito sa puno. Wika ni Angelo. Umiiyak ito at patuloy ang pagmamakaawa kay Alex. Kagad namang umakyat ng puno si Alex. Pinutol nito ang tali. Nahulog naman sa lapag si Angelo at kahit masakit ang mga paa, mabilis itong tumakbo dahil alam niya na hindi siya sasantuhin ng mga taong yon. Wala din alam si Angelo patungkol sa mga aswang at hindi naman siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa kababalaghan. Kaya ang iniisip ni Angelo, mga kanibal ang mga taong mahabol sa kanya. Walang ginawa si Angelo kundi tumakbo at humingi ng tulong. Patuloy itong sumisigaw at walang pakialam kahit na wala pang makarinig sa kanya. Ang tanging nasa isipan lamang ng binata, makalaya at makalayo sa lugar na yon. Mabuti na lamang, habang papunta si Angelo sa lugar, pinuputol niya ang mga sanga kaya alam niya ang daan pabalik. Ilang beses natumba si Angelo pero tumatayo pa rin ito. Nagpapatuloy sa pagtakbo. Ilang sandali pa, nang nasa kalagitnaan ay bigla na lamang may humila kay Angelo. Sa isang madilim na parte ng lugar, muntik pang mapasigaw ang binata. Pero bigla na lang tinakpan ng kanyang bibig. Apo, huwag kang maingay. Ako ito. Huwag kang gagawa ng kahit anong kaluskos. Dahil mabilis at matalas ang pandinig ng mga aswang. Wika ni Lolo Charles. Nanlaki ang mga mata ni Angelo. Kagad na bumulong ito sa lolo at nagtanong. Narinig naman ni Alex ang mahinang boses ni Angelo. Kaya natunto nito ang pinagtataguan ng maglolo. Kagad namang ngumiti si Alex ng nakakaloko. Mabuti naman at napadayo kayo dito sa baryo namin. Matagal na panahon na rin kaming hindi nakakakain ng sariwang karne. Isa pa, kayo na mismo ang naglagay sa panganib sa buhay niyo. Mga kasama, andito na ang ating hapunan. Sigaw ni Alex. Kagad namang lumapit ang mga kasamahan nito sa kinaroroonan ng maglolo.
Lolo, ano na po ang gagawin natin? Mukhang magiging hapunan na tayo ng mga aswang na yan ah. Grabe naman, hindi ko akalain na dito pala matatapos ang buhay ko. Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa tatay ko sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Wika ni Angelo. Pero mabilis itong hinila ni Lolo Charles. Tumakbo ang mga ito at nagtago sa isang malaking puno. May kung anong binulong si Lolo Charles na hindi maintindihan ng binata. Pero hinayaan niya lamang ang lolo at napapikit na lamang. Nagdasal sa Panginoon na gabayan at tulungan sila na makatakas sa lugar na yon. Ilang sandali pa, hinubad ni Lolo Charles ang isang medalyon. Nagtaka pa si Angelo sa ginawa ng lolo. Suotin mo yan na po. Pangontra sa mga aswang ang medalyon na yan. Poprotektahan ka niyan laban sa mga kaaway. Magtago ka lamang dito at ako na ang bahala sa mga aswang na yon. Wika ni Lolo Charles. Kagad namang sumunod si Angelo. Hindi na ito nagtanong pa sa matanda. Naupo na lamang sa tabi ng puno. Nananalangin na sana ay makaligtas sila mula sa kapahamakan. Matapos sabihan ng apo, lumuwas ito hawak ang isang buntot pagi at sa kaliwang kamay naman. Hawak niya ang isang sundang na matulis. Tahimik lamang si Angelo habang nakamasid sa lolo. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin, wala din naman siyang kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nanatili na lamang ang pinata sa pinagtataguan at hindi kumibo. Samantalang si Lolo Charles naman, hinarap niya ang aswang at matapang na tinawag ang mga ito. Napangiti naman si Alex. Kaagad na sinunggaba ng matanda pero mabilis ang pagkilos ni Lolo Charles. Tila kidlat ang bawat paglakad nito. Hindi na malaya ni Alex na nasa likuran niya pala si Lolo Charles. Kaya hindi ito nakailag sa paghampas na matanda ng buntot pagi sa likuran. Napasigaw na lamang sa sakit si Alex at hindi kagad nakatayo. Sumugod naman ang iba pang mga aswang. Mabilis na pinutumbay ito ni Lolo Charles. Hindi makapaniwala si Angelo sa mga nasaksihan. Tila may kakaibang kapangyarihan ng lolo. Ilang sandali pa, bigla na lamang nagpalit ng anyo ang kaninang mga tao kaya mas lalong natakot si Angelo. Dahil hindi magawang sugatan ng mga aswang si Lolo Charles ng paisa-isa. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Napatumba nila ang matanda pero sadyang malakas si Lolo Charles. Tumalsik ang mga aswang at pinaghahampas ang mga ito ng walang habas ng matanda. Napaluha na lamang si Angelo. Dahil buong akala niya ay wala na ang lolo. Pero buhay pa ito. Patuloy na nakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa 3 na lamang ang natira kasama na si Alex. Napansin ni Angelo ang isang aswang. Napatayo at susugod sana kay Lolo Charles. Kaya walang ibang nagawa ang binata kundi tumakbo palapit sa lolo para harangin ang parating na aswang. Kagad niyakap ni Angelo ang lolo. Kaya ang binata ang nasaksak. Nagulat pa si Lolo Charles sa ginawa ni Angelo. Bumagsak ang binata at tinamaan ito sa tagiliran. Sa galit ng matanda, pinugutan niya ng ulo ang aswang na sumaksak sa apo. Hindi pa man nahahawakan ni Lolo Charles ang apo. Sumugod na ang isa pang aswang kaya walang pagpipilian ng matanda,
kundi kalabanin muna ang mga aswang bago gamutin ang apo. Kagad namang hinubad ni Angelo ang suot na damit. Itinapal yon sa sugat. Kahit nasasaktan, pinilit ni Angelo ang katawan. Tumayo ito upang tulungan ang lolo. Uubusin namin ng mga lahi nyo. Sisiguraduhin kung wala nang matitira sa inyo. Hindi man ako naniniwala sa mga aswang. Pero ngayong nakita ko na kayo, paniguradong may babahagi ko ang karanasan kong ito sa lahat ng tao para magbigay babala sa kanila. At kung ito man ang huli kong araw dito sa mundong ito, Lolo Charles, lagi mong tatandaan na mahal kita. Nagpapasalamat ako na sa maikling panahon nakasama kita. Pakisabi na lang po kay Daddy na mahal ko din po siya. Sana mapatawad niya ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Wika ng binata. Lumuluha ito habang naghahanap ng pwedeng gawing armas. Ano ba naman yung pinagsasabi mo, Apo? Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Isa pa, ikaw ang magsasabi niyan sa ama mo. Marami pa akong ituturo sa iyo kaya maupo ka na lamang dyan. Huwag ka nang kumilos pa nang sa ganon. Hindi na lumala ang pagdurugo ng sugat mo. Wika ni Lolo Charles. Napangiti naman si Angelo. Pumalakpak pa ang aswang sa madamdaming pagharap ng maglolo. Grabe naman. Makabagbag damdamin ang eksena ng maglolo. Maganda yan. Magpaalam na kayo sa isa't isa. Dahil ngayong araw na ito, magiging hapunan ko kayong dalawa. Ang dami niyong drama eh. Parehas lang din kayong mamamatay. Sabat ni Alex. Masama naman itong tinitigan ni Angelo. At dahil sa galit, inihagis niya ang hawak na kawayan. Nadaplisan nito ang mukha ni Alex kaya nagalit ang aswang. Sinugot nito ang binata pero mabilis ang pagkilos ni Lolo Charles. Nahampas nito sa paa si Alex, kaya napatumba ito. Nagtulungan ang maglolo upang mapabagsak at matalo ang aswang. Tumayo naman kagad si Alex matapos na mapatumba ni Lolo Charles. Bigla itong nawala sa paningin ng maglolo. Kaya ang ginawa ni Angelo, nagtalikuran sila ng matanda para mapagmasdan ang bawat likuran. Mabilis na kumilos si Alex at sumugod sa maglolo. Mabuti na lamang ay mabilis na kailag ang mga ito pero nanakit ang sugat ni Angelo. Pero hindi nito pinapahalata sa matanda upang hindi na mag-alala ang lolo. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa sugat ni Angelo. Pero tumayo pa rin ito at nakipaglaban. Ang ginawa ng maglolo, sabay silang sumugod hanggang sa nagawa nilang mahawakan ng aswang. Mabilis na sinakal ni Lolo Charles si Alex sa leeg gamit ang buntot page. Nagpupumilit pa ito na makawala sa pagkakasakal pero mahigpit ang ginawa ni Lolo Charles. Samantalang si Angelo naman, sasaksakin na sana ang puso ni Alex. Pero biglaan na lang itong nawala ng malay. Kaya nag-alala si Lolo Charles at nakakuha ng tiyempo si Alex para makalaya sa pagkakasakal ng matanda. Binuhat ni Lolo Charles ang apo at nilagay sa tabi ng puno. Mabilis na kumilos ang matanda at hindi namalaya ni Alex. Nasa likuran niya pala ito. At sa isang iglap, naputol ang ulo ni Alex.
Nagtagumpay si Lolo Charles na talunin ng aswang at nang masigurado na wala na talagang buhay si Alex, kaagad niyang binalikan ang apo. Pinulsohan na matanda ang apo at nang masigurado na meron pang pulso, kaagad na binuhat ni Lolo Charles si Angelo papalik ng tahanan. Ginawa ni Lolo Charles ang lahat upang gamutin ang apo at sa kabutihang palad, nakaligtas mula sa kamatayan si Angelo. Ipinaalam kagad ni Lolo Charles sa ama nitong si Robert ang mga nangyari. Kaya kagad pumunta si Robert sa tahanan ni Lolo Charles upang alamin ang kalagayan ng anak. Ilang araw din na walang malay si Angelo at nang imulat nito ang mga mata, nakita niya ang ama na labis na nag-aalala. Pag-upo ng binata, kagad nagyakapan ng mag-ama. Labis ang pag-aalala ko nang malaman ko ang nangyari, anak. Ilang araw ka nang walang malay. Labis na kami nag-aalala sa'yo ng lolo mo. Nagpapunta na rin ako ng mga doktor dito para suriin ka. Mabuti na lamang may kalaman sa panggagamot itong si lolo mo. Kaya kahit papano, nalunasan niya ang sugat at hindi na lumala ang kalagayan mo. Kung alam ko lang na magyayari ang bagay na to hindi ko na sana naisipan pang dalhin ka dito. Wika ni Robert. Punong-puno ng pagsisisi ang boses nito. Ngumiti naman si Angelo at hinawakan ng kamay ng ama. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo, Dad. Dahil wala ka naman pong kasalanan sa mga nangyari. Mabuti na rin po at naranasan ko ang bagay na yon. Dahil natuto po ako ng leksyon Salamat po sa iyo, Lolo Charles. Dahil hindi mo ako pinabayaan kahit naging pasaway ako. Pinagtawanan ko ang ating kultura. Pero hindi mo pa rin ako pinabayaan. Nanatili ka sa tabi ko at kahit nagkahiwalay tayo ng araw na yon, hinanap mo pa rin ako Marami rin po ako natutunan habang kasama kita. Kahit sa maikling panahon lamang. Papaunin ko po ang lahat ng yun pag uwi ko ng Maynila. Wika ni Angelo. Matapos ang araw na yon, 1 linggo pa silang nanatili sa lugar para kahit papano ay makasama ng binata ang matanda. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 1 linggo, umuwi na sila ng tahanan kasama ang ama. Sinubukan pa nilang ayain si Lolo Charles. Pero tumanggi ito. Ngunit sinabi ni Lolo Charles, nais niyang mahimlay kung saan siya lumaki. Nirespeto naman ito ng mag-ama. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Angelo ang lahat ng kaganapan. Nang minsan itong maging sakit sa ulo ng ama, mapadpad sa probinsya at mapunta sa maling handaan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Guido. Taong 1984. Lalawigan ng Mindanao. Isa sa kilalang merkado sa lugar. May tindahan doon ng mga karne na dinudumog ng mga dayo. Ang may-ari ng nasabing tindahan ay ang magkapatid na Samson at Romeo. Katapat lamang ito ng tindahan nila Guido, na kung saan ang tinda din ng pamilya ni Guido ay karne. Minsan nakakaramdam sila ng inggit sa katabing tindahan. Paano ba naman? Maaga pa lamang ay ubos na ang tinda ng magkapatid. Samantalang sa kanila, inaabot pa ng halos gabi bago maubos. Ang pinagtataka ni Guido,
kung bakit iba-iba ang mga namimili sa tindahan. Kadalasan, dapat mga suki at makakabisado niya ang mukha ng mga ito sa tagal niyang nagtitinda sa merkado. Minsan may Tagalog, may Hiligaynon, may Bisaya, at minsan ay meron pang mga turista. Napakatahimik ng magkapatid na Samson at Romeo. Napapansin ng binata na hindi man lang halos nakikihalubilo sa mga katabing tindahan. Ilaw din ang mga ito kung makapansin ng kakilala. Walang pili ang namimili sa kanila. Turo lamang ng turo ng karne. Minsan hindi na ito tinitimbang. Pinapakyaw na lamang ang mga ito. Hanggang sa lumapit si Guido sa tindahan. Magtatanong sana ito kung anong sikreto ng magkapatid. Nakatalikod doon si Samson. May inaasikaso na kung ano sa karne. Nanlaki ang mga mata ni Guido. May napansin siyang mga paa na tila sa tao. Kinusot ni Guido ang mga mata. Subalit paa talaga ang nakikita. Pagkatapos nun, naamoy ng binata ang kakaibang baho na tila hindi galing sa karne. Tila nabubulok na laman at inuuod. Napatakip na lamang sa ilong ang binata. Hanggang sa sitahin siya ni Romeo. Tinanong kung ano bang sadya ni Guido. Napakamot na lang ito ng ulo habang sinasabing, "Ah, wala naman. Napadaan lang ako kasi may sasalubungin akong customer eh. Naroon nata sa bulwagan ng merkado." Palusot ni Guido. Sabay saglit ng tingin sa ginagawa ni Samson. Wala na yung paa ng tao. Naging paa na ito ng baboy. Nagtataka noon si Guido dahil sigurado siya sa nakita. Nagkibit balikat na lamang ang pinata at inisip na guni-guni lamang, subalit pagtalikod ni Guido, narinig niyang nagsalita si Romeo sa kapatid. Tila pinagsasabihan nito. Iba na ang hinala ni Guido sa magkapatid. Pero magpaganon pa man, sinarili na lamang niya ang nakita. Dahil baka kung ipagsabi, iisipin ng mga katabing tindahan na naiinggit lamang si Guido. Iyon ang unang araw na naging misteryoso na sa isip ni Guido ang magkapatid. Palagi na itong tumitingin sa tindahan. Pero nakikita niyang nakatitig sa kanya ang magkapatid. Sobrang seryoso ng buka. Bahagya pang magkasalubong ang kilay. Hanggang sa may nakita siya na isang matandang babae. Naglalakad ito papunta sa kanyang tindahan. Bago pa lamang yon sa paningin ni Guido. Ay iho, magkano ba yung atahin ng baboy? Mukhang sariwa pa eh. Wika ng matanda. Bueno mano, ayos, bibili ka agad. 15 lang po ang kilo. Mga 2 kilo po yan, manang. Tugon ni Guido. Nga pala, nang mga panahong yon, ang mga paninda ay mura pa lamang. Tinimbang ni Guido ang atay. Kumuha ito sa ilalim ng supot sa inaakalang bibili ang matanda. Kaso pagtayo ni Guido, nakatalikod na ang matandang babae at papunta sa tindahan ng magkapatid. Napakunot na lamang ang mukha ng binata at napakamot sa ulo.
hanggang sa may inabot si Samson na bayong doon sa matanda. Hinayaan lang naman ito ni Gido kaso wala namang inabot na pera yung matanda bilang bayad doon sa binigay ni Samson. Dumiretso lang ito ng lakad, nakangiti pa at nakatingin kay Gido. Pagbalik ng tingin ni Gido kay Samson, nakatitig na ito sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Nakakaramdam na ng kaunting kaba si Gido sa mga sandaling yon. Pero hinayaan na lamang niya. Baka customer ito ng magkapatid at naligaw ng tindahan. Isang gabi habang papauwi, binabaybay noon ni Gido ang masukal na daan papunta sa kanilang tahanan. Hawak-hawak ng binata ang kanyang itak na gamit sa merkado hanggang sa makarinig siya ng kakaibang tunog. Tila mahinang paghangos at may angil na tila galit na aso. Ang pinagtataka niya, may narinig din siyang pag-uusap. Marahang huminto sa paglalakad si Gido. Pinakiramdaman kung saan nanggagaling ang mga boses. Napaka-imposible na may mag-usap sa ganon kaliblib na lugar at gabi pa. Nasa bandang kanan niya ito. Lumapit doon si Gido at inusisa kung sino. Hanggang sa makakita siya ng dalawang napakapangit na nilalang. Maitim ang balat. Buhaghag ang mga buhok. Mapupula ang mga mata at may matutulis ng ngipin. May hawak na itak at may tinatadtad na isang tao. Nagkahiwa-hiwalay na ang laman sa lupa at sobrang baho ng lugar. Halos sumabog ang dibdib at ulo ni Gido sa kanyang nakita. Hindi na nakagalaw ang pinata. Napaupo ito sa isang gilid sa puno. Nakatingin sa dalawa sa ginagawa ng mga ito. At ilang sandali pa, nagbago ang itsura ng nakita niyang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Gido. Nakita niya ang magkapatid na si Samson at Romeo. Nilalagay na ang mga bahagi ng katawan sa sako. Hinihila ito palabas ng lugar. Ang problema, doon ito dadaan sa pwesto kung saan naroon si Gido. Napalunok na lang ng laway ang binata. Tumayo at nakita siya ng magkapatid. Makikita sa mga mata ni Samson at Romeo ang pagkagulat nang masilayan si Gido. Marahan niyang binunot ang itak. Dinuro ito sa magkapatid. Mga aswang kayo? Yawa, ang tinitinda niyo sa merkado. Karne ng tao. Wika ni Gido. Binitawan ng magkapatid ang sako. Nag-anyong aswang ang mga ito at sinugod kagad si Gido. Pero likas kay Gido ang tapang at galing sa pakikipaglaban. Isa itong sundalo na umayaw dahil pinili ang mamuhay ng malayo sa gulo. Nataga niya si Samson. Tinamaan ito sa braso. Habang si Romeo naman, nasunggaban si Gido. Kaso naiharang nito ang itak dahil lang nasugatan si Romeo sa dibdib. Nagkatitigan ang magkapatid na aswang. Mabilis na binuhat ang sako. Kaagad lumikas sa lugar. Hinabol pa ito ni Gido kaso hindi na niya naabutan. Lingting yawa. Bukas, humanda kayo sa akin. Sa merkado ko kayo mismo papatayin at ipapakita ko sa mga tao na mga halimaw kayo. Wika ni Gido sa sarili.
Itinago niya ang itak at nagpatuloy sa paglalakad pauwi. Nang makarating sa tahanan, kaagad niyang pinaalam ang nasaksihan sa mga magulang at kinakasama sa bahay. Sinabi ng ama na dati pa siya naghihinala sa magkapatid na yon at sinabing kukumprontahin nila ito bukas. Kaya kinabukasan, maaga silang nagpunta sa merkado. Kasama ni Guido ang ama. Walang ibang laman na nasa isip kung hindi harapin ng magkapatid. Ngunit pagkarating nila sa lugar, sarado na ang tindahan. Napakatahimik at walang bakas ng magkapatid. Nagmungkahi ang ama na buksan ang tindahan kaya binuksan ito ni Guido. Halos maduwal sila sa kanilang nakita. Dahil bumungad sa mag-ama ang nagkalat na bahagi ng tao. May mga naaagnas at yung iba ay nakasabit pa sa bakal. Inantay nilang dalawa na dumating ang magkapatid. Pero wala. Hindi na dumating ang mga ito. Sinabi ni Guido na ipaalam yon sa mga katabing tindahan. Kaso umiling lamang ang ama at sinabing, Wag Guido. Magiging bunga lang ito ng kaguluhan at maaaring maapektuhan ng mga ibang nagtitinda dito. Iligpit na lang natin ang mga bangkay at sunugin. wika ng tatay ni Guido. Ayun na nga ang nangyari. Nagkasuko-suka pa si Guido habang nilalagay sa sako ang mga laman. Sinunog ito ng dalawa at bumalik sa merkado. Nagtanong kung saan matatagpuan ang bahay ng magkapatid. May nakapagsabi sa lugar kaya pinuntahan kagad ito ng mag-ama. Subalit nang makarating sila ay walang tao sa bahay. Lumikas na madaling araw ang magkapatid ayon sa mga kapitbahay na malapit. Napatango na lamang si Guido, habang yung ama naman ng binata. Walang sabi-sabing naglakad paalis ng lugar. Ilang araw pa silang nagpabalik-balik at tinantay ang magkapatid. Ngunit wala na talaga. Wala na rin ang mga mamimili sa tindahan. Nanuoy iba't iba at marami. Iniisip na lamang ni Guido na hindi na ito babalik pa. Nakahanap ng ibang pwesto kung saan pwedeng magtinda ng karne ng tao. Pero lingid sa kaalaman ni Guido, binibisita siya kada gabi ng magkapatid. Naghahanap ng pagkakataon para makaganti sa kanya. Kasalukuyan noong dumayo sa isang lugar si Guido dahil naimbitahan ito ng isa sa kanyang kamag-anak. Nagdadaos ng pista sa lugar. Si Guido ang matador sa mga kakataying hayop. Madaling araw na ng mga sandaling yun. Gising na si Guido. Kasama ang pinsan na si Jose at 3 pang lalaki. Inilabas na nila ang 2 baboy sa kulungan upang katayin. Sa kasamaang palad, sumama ang tiyan ni Guido dahil maraming nainom na tuba noong gabi. Nahihiya naman siyang gumamit ng kubeta ng pinsan dahil nasa loob ito ng tahanan. Kaya naman, naghanap ito ng masukal na lugar upang makapagbawas. Ang lugar ng pinsan ay nasa gilid ng bundok. Isang palapag at gawa sa semento. Nagpunta si Guido sa itaas na bahagi hanggang sa nakarating ito sa patagan na may maraming talahib at maliliit na puno ng tugas. Matapos makapagbawas, bababa na sana ito noon nang biglang makarinig siya ng mga kaluskos. Kasabay nito ang kakaibang paghangos na tila malaking hayop.
Huminto si Gido. Pinakiramdaman kung saan nanggagaling ang mga kaluskos. Hanggang sa nakarinig na siya ng gasgas na boses at mahinang pagtawa. Kinakabahan na si Gido dahil pamilyar sa kanya ang boses na ito. Mga aswang. Narinig niya na ito nang makaengkwentro ang magkapatid na Samson at Romeo. Napabuntong hininga si Gido. Umiral ang katapangan sa mga sandaling yon. Marahang binunot ng binata ang itak habang naglalakad at winawalis ng kamay ang talahib. Ilang sandali pa, may naaninag si Gido sa unahan. Sa isang malaking bato, may nakapatong na napakaitim na nilalang. Nanlilisik ang mga mata. Nakita niya na dahan-dahan itong gumapang pababa at papunta sa kanyang direksyon. Ngunit hindi nagpatinag si Gido. Sinalubong niya ito at kagad na inundayan ng hataw. Kaso, mabilis itong nakailag. Umatras hanggang sa pumadyak sa lupa at sinunggaban si Gido. Hindi nakapaghanda ang binata. Nakalmot ang braso at nabitawan ang itak. Hindi naman malaki ang sugat kaso sobrang sakit. Kita sa mukha ni Gido ang matinding pagdaing. Napatras ang binata. Dadamputin niya sana ang itak subalit tinapakan nito ng aswang sabay sabi ng, "Oy Gido, natatandaan mo pa ba ako? Naaalala mo ba ang pangingela mo sa aming buhay?" Wika ng aswang. Doon pa lamang ito nakilala ni Gido. Isa ito sa magkapatid na si Romeo. Hindi kagad nakapagsalita si Gido. Tumayo ito ng maayos at hindi nagpakita ng takot. "Oo naman, natatandaan ko kayo. Natatandaan ko mga ginagawa niyong nakakahindik sa mga tao. Pinapatay niyo at binibenta sa kapwa aswang ang mga laman. Gayon sabihin mo sa akin kung wala ba akong karapatang makialam. Pweh!" Tugon ni Gido. Nagsalubong ang kilay ng aswang. Humangos at kagad na sinugod si Gido. Buong lakas na sinalubong ito ng binata. Niyakap ang bewang at tinumba sa lupa. Inundayan niya ito ng suntok ng paulit-ulit sa muka. Panay ang pagpupumiglas ng aswang. Iwinawasiwas ang kamay at napuno ng kalmot ang mukha ni Gido. Hanggang sa nasakal niya ang aswang. Tumirik ang mga mata kaso biglang may bumangga sa kanya. Dahilan kaya tumilapon ito sa lupa. Nagpagulong-gulong hanggang sa nabangga sa isang bato. Mabilis itong bumalikwas at binalikan ng aswang pero wala na ito roon. Galit na galit si Gido. Pinapadyak pa ang mga paa sa lupa at nagdadabog. Hindi na bumalik pa si Gido sa tahanan ng pinsan upang tumulong sa pag-aasikaso. Minabuti ng binata na umuwi na sa sariling tahanan. Napakarami niyang tinamong sugat at baka kung ano pa ang isipin ng mga pinsan. Pagkarating sa tahanan, laking gulat ng kinakasama sa mga tinamong sugat. Kagad siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Subalit hindi makasagot ng diretso si Gido. Baka hindi naman maniwala ang asawa. Isipin na baka nakipagbuno lamang ito sa kung sinong tao. Pero biglang dumating ang tatay ni Gido. Nakakunot ang itsura. Habang minamasdan siyang nakaupo sa mahabang upuan sa gilid ng tahanan. "O anak, inaswang ka no?"
Tanong ng ama. Nanlaki ang mga mata ng asawa at pumasok ito ng tahanan dahil sa takot. Opo tay, doon sa lugar ng pamangkin mo tay. Nakaharap ko ang isa sa magkapatid na aswang sa merkado eh. Nung mapapatay ko na sana, biglang may sumunggab sa akin na isa pang aswang. Kaya nakawala eh. Siguro matagal na itong nagmamasid sa akin para makapaghigante. Hindi ako titigilan nun tay. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tugon ni Gido. Ganun ba? Naku anak, delikado ang kalagayan mo. Baka bigla ka na lang atakihin ng nakatalikod eh. Doon mo ba nakaengkwentro muli? Baka doon na sila nakatira sa lugar. Wika ng tatay ni Gido. Hindi ko alam tay. Ewan ko kung naroon sila. Iniwan ko na nga lang sila sa pag-aasikaso sa piyesta eh. Pero wag ka mag-alala tay. Hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Handa akong patayin ng mga aswang na yon kung sakaling magkaharap kami muli. Tugon ni Gido. Hindi na nagsalita pa ang ama. Umuwi ito ng tahanan at kinahapunan. Dumating na may bitbit na 2 dangkal na bagakay. Sinabi nito na dalhin lagi ang gamit. Dahil kapag nakasugat ito sa mga aswang, hindi ito kagad gagaling. Puntahan natin sa lugar at hanapin ang magkakapatid na yon. Wika ng tatay ni Gido. Subalit umiling lamang ang binata. Sinabing wag na dahil ayaw niyang magkagulo sa lugar. Wag na tay. Kusa naman silang lalapit sa akin eh. Magpapahinga na lang muna ako sa pagtitinda. Wika ni Gido. Ikaw ang bahala. Pero nag-aalala ako sa iyo lalo na sa asawa mo. Malapit lang naman ang bahay namin ng nanay mo. Kung sakaling may manggagambala, huwag kang mag-atubiling magpunta sa amin. Sige na anak, aalis na muna ako. Tugon ni Tatay Gido. Napatango na lamang ang binata at hindi na muling nagsalita. Pero lingid sa kalaman ng ama, binabalak ni Gido na siya na lamang ang tutugi sa aswang. Ayaw na niyang madamay ang matanda dahil mahina na ang pangangatawan nito. Hanggang sa 2 araw ang nakalipas, walang anumang gumagambala sa kanya. Sinadya niyang manatili sa tahanan para lumapit ang mga nilalang. Pero wala talaga. Ngunit tuwing gabi, nararamdaman ni Gido na tila may umaaligid sa tahanan. Nakakarinig siya ng mga kakaibang huni at kaluskos mula sa kakawian. Hanggang sa napagpasyahan ng binata na manatili muna ang asawa sa tahanan ng mga magulang. Sinabi niya dito na may pupuntahan lamang at babalik kinabukasan. Nagtataka naman ang asawa. Ngunit hindi ito tumanggi. Nakuha kagad ang ibig sabihin ni Gido. Mag-iingat ka. Alam kong hindi ka panatag ng mga nagdaang araw. Kahit naging sundalo ka pa, hindi tao mga kakarapin mo eh. Wika ng asawa. Napatango lamang si Gido. Ngumiti at niyakap ang asawa. Sinabi niyang walang mangyayari sa kanya kaya huwag mag-alala. Kinabukasan ng gabi, umalis na si Gido. Dala ang itak habang nakasuksok naman sa likuran ang bagakay. Nagpunta ito sa lugar ng kanyang pinsan
Isa-isang pinakiramdaman ang bawat tahanan. Sumisimple lang ito ng tambay sa daan at lipat sa isang bahay. Pagkatapos mag-aantay ng ilang sandali. Wala namang kakaiba at hindi niya rin nakita ang magkapatid. Ngunit hindi tumigil si Guido. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Malayo na ang narating. Lampas na ito sa lugar ng pinsan. May nakita si Guido na isang tahanan na walang kailaw-ilaw. Napansin niyang napakabaho ng paligid at pamilyar ito sa kanya. Tila nabubulok na laman na may kasama pang sobrang lansa. Ilang distansya na lamang ito sa bahay. Nakadapa sa talahiban. Hanggang sa nakarinig siya ng boses na tila nagbubulungan. Nakita niyang may dalawang tao sa likod ng tahanan. Tila nagtatalo ang mga ito. Hanggang sa nagsindi ang isa ng tabako. Tinamaan ng liwanag ang muka at dito nanlaki ang mga mata ni Guido. Ito si Samson. Malamang ang kausap niya ay walang iba kung hindi si Romeo. Hanggang sa napatakip ng bibig si Guido. Nang mapansin niya ang dalawa na may tinatadtad na kung anong bagay. Sigurado niyang karne ito ng tao. Hindi na nakatiis si Guido. Mabilis itong tumakbo. Lumapit sa dalawa at kagad na binunot ang bagakay sabay saksak kay Samson. Kita ang pagkagulat sa mukha ng aswang. Hindi inaasahang sumugod na si Guido. Tinamaan si Samson sa leeg. Napaungol ito habang umaatras. Samantalang si Romeo naman, nagpalit ng anyo bilang aswang. Sinunggaban si Guido. Subalit mabilis na naihataw ni Guido ang itak. Tila tunog ng sinibak na kahoy nang tumama ang sandata sa noo ni Romeo. Sinundan kagad ito ng binata ng saksak ng bagakay sa dibdib. Kita ang panlalaki ng mga mata ng aswang. Sumirit ang dugo at nangisay hanggang sa binawian ng buhay. Habang si Samson naman, tila tutang umiiyak habang minamasdan ang kapatid na wala ng buhay. Hindi na inantay pa ni Guido na makatakas pa si Samson. Sinipa niya ang dibdib. Natumba at kagad pinugutan ng ulo. Kagad niyang napatay ang aswang. Humahangos si Guido sa pagod. Umupo sa lupa at isa-isang minamasdan ang labi ng magkapatid. Nakumpirma ng binata na yung tinatadtad ng dalawa ay labi ng isang bata. Mga hayop! Ngayon hindi na kayo makakapaminsala pa. Mga animal na aswang. Wika ni Guido sa sarili. Matapos yon, sinunog niya ang lahat ng mga bangkay kasama na ang bata. Umuwi ito ng tahanan na tila walang nangyari. Kinausap siya ng ama. Kagad sinabi ni Guido na wala na ang magkapatid. Napatay na niya ang mga ito. Naging matunog ang pangalan ni Guido ng panahong iyon. Paano ba naman? Ipinaalam ng ama na pinatay ni Guido ang magkapatid na aswang. Inakala nga nila noon na baka balikan sila ng iba pang mga kamag-anak. Pero hanggang sa kasalukuyan, wala namang gumambala pa sa kanila. What's up mga katombi? Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay nagandahan kayo sa ating kwento. Napaka-solid ng ginawa ni Guido, no? Grabe yung katapangang pinakita niya. Para sa akin,
Ginawa niya lang naman yung nararapat dahil ayaw niya nang makaperwisyo yung mga aswang. Kayo mga katombi, ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa ni Gido? Comment down below kung ano ang opinion nyo sa ating kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.